nangyari. So, right now, na ang tinitignan pala natin ay ang team na nangunguna in terms of KDA kontra naman sa Raiders na bigla na lang talagang parang nakuha rin yung tamang timpla nila papasok ng playoffs. Oh, pares na eh. KDA. Biglang bumibilis. Ayan. So, ito, balik na tayo ulit sa draft at nakikita natin ngayon ang mga brain ng ating dalawang koponan. So, we have Coach Panda and Coach Tic-Tac. So, blue side ngayon ang RSG at red side naman ang Echo. Ano pa ang ating expect? Between the two teams, expect naman na makakakita tayo ng mga bands sa Matilda as well as the Fredrin and Nolan nandyan. I think yung RSG, baka ang buksan nila this time is the Valentina. Maybe secure that for themselves. Yun nga lang, Echo, binan namin na rin mismo ang Novaria. Parang every single day na nakikita natin yung mga teams natin, meron laging flavor eh. At this time, so far, yung Novaria na first pick ng side ng Echo, sila mismo yung nag-ban kasi parang inisip nila pwede itong gamitin ng side ng RSG. Parang hindi rin ako magugulat kung even RSG ngayon na sila ang nasa first pick ay magpakita ng kakaiba na parang prayo. Kasi parang kahit kahapon, meron silang mga prayo na ikinakagulat natin. Earlier na-mention natin yung Teresa, but even yesterday nga, paminsan, man, hero pa nga ang pinaprayo nila eh. Well, actually, to be fair, parang ano na yun eh. Parang gugulatin mo talaga lahat. Parang masisira yung pattern mo kasi pag, bakit yun yung first pick nila? Anong gusto nilang ilabas? So, narinig din natin nag-react si Wolf. Probably dahil blue side tapos sila yung nagban ng Valentina. Exactly. Gulat din ako. But siguro iba yung kanilang plano. With the Matilda, Angela, Fredrin being open, pati na rin yung Baxia, baka mas matahin ngayon ng RSG na i-secure yung Baxia para malakas yung kanilang team fight agad. And we know na itong si Irad ay paborito yun kaso yun lang. Binan na. Look me into the eyes. Nagkakitaan. Yung ating dalawang coaches. So, Matilda, open. Angela din. Yung mga support natin ay open for this game. Okay. With Matilda and Angela being open, both of them, mas maganda kunin yung Angela. Kasi kung sakali, Matilda inuna nila or Fredrin, ang mangyayari, Angela plus Iritel or Angela plus Fredrin, yung pwedeng kunin ng Echo. Parang ayaw mo na agad ng mga mabibilis. Yes. Yung napapaisip pa nga ako kung bibigyan na nga dito si Irad nung makulit. Yung kasi... Sino makulit? Si Joy. Nga pala si Joy. Kasi even yun pwede mong i-pair with the Angela. So, magkakaroon ng malupitang kulitan. Yep. At happy birthday po kay Boss Jay. Happy birthday. As expected, Angela nga yung unahin. And Echo, nasa kanila ang choice. Kunin na ang Fredrin. O hindi sila takot din sa... Well, they still have the Matilda. So baka sila mag-Matilda Fredrin. Pero baka pwedeng Joy ang kanilang kunin. Kasi imagine kung ibigay nila yung Joy tas Angela. Parang sakit masyado. Oo, talagang tatagos sa pader. Ang damage ng Joy. Pinabilis pa ang mabilis. So, pwede nga, parang anuhin mo na, counterpick mo na. Hindi entirely dahil yun yung gusto mo, pero ayaw mo na yung mapunta. Yep, Fredrin pa rin unang kunin. And this time, unahin na yung Terisla. Ini-invite ng Echo na mag-carry kayo, RSG. Pero mas maganda, kunin na lang siguro ang Iritel sa moment na to or Bruno. And pair it up with the Joy para sa RSG. Iritel Joy, parang dami mong options. Oo. Kung yung Angela, kahit sino dyan, pwede. Either di Iritel kung gusto mo iligtas or kung gusto nyo rin magpaka-agro, lalo na pag hindi naman kayo nahuli ng penalty zone. Pero pag Joy na kayo naman yung gustong manguna at hindi pa natin nakikita ngayon from Echo kung sino nga ba yung gusto or kinakailangang i-target mo sa backlines na heroes nila kasi ang nare-reveal nila sa ngayon puro yung mga ano pa naman, mahukunat. Edith Joy. Yep. Maganda sa Edith din kasi it's an open pick. Hindi natin alam kung ito ba ay post 5. It could be pwede rin sila maging XP and that's also true with Joy. Pwedeng XP, pwede rin na kita natin jungle. Pero typically jungle na siya ngayon. Oo, kasi parang para mabilis. Tsaka pwede ka makahabol kasi sa gold kahit medyo madedelay ka. So ngayon na nakikita natin mga gantong heroes for both teams. Kahapon nagulat din tayo, may mga Phobius. May saan na nakikita tayo, Popolek Kupa. Nagkaroon din ng Guinevere. Possibly, makakita ulit tayo. And very consistent kayo na Echo with the Kaja pick. Game 1 meron din. Especially kasi Joy yung katapat. So mas maganda na i-secure mo na lang din with the lockdown. Nakita agad natin yung damage over time at sustain na for RSG na mataas din
significantly, pati kanilang support utility, knowing na meron sila no Angela, still yet to see that mula dun sa Echo. Ang meron sila dito, napakagandang napakataas na damage, of course, DPS nila. And then, yung crowd control, obviously, meron sila nung ultimate dun sa tatlo nilang heroes na maganda when it comes to crowd control. So, eto yung bagay na ayaw na ni Joy bigla. Oo, ang dami biglang gusto niya kasi 'di ba pag nag-electrifying beats, dire-diretso lang siya. Yes. Ngayon para madali na siyang or meron pang instant nga na lockdown para sa kanya. Ngayon makikita natin na may ban na Yuzhong and even na Paramis. Ano ba sa tingin mo, Bri, ang magandang iban dito pa ng Echo? Parang mas maganda i-target na talaga nila yung mga pwede pang gamitin ni Aqua. Kasi so far naman, ganina naka-dilya dito si Aqua. So, nagawa naman niyang i-pull off kung ano yung mga kinakailangan natin makita sa kanya. Pero, to further support kasi yung possible hero pa dito na gamitin, especially ni Eman. Kasi hindi pa naman natin completely natatanggal yung chance na makita tayo ng Paramis. Ay, Naban wala na na pala. Oo. Pwede rin nilang iban yung Matilda kung, kaso, maybe yung boss for lang yung ipaprioritize nila dito. Farsa perhaps na magandang i-combo with this Kaja. Ayan. Ay, Well, binan pa rin. Binan nila yung Matilda. Okay. So, parang Understandable. sinabi nila dito na parang mahirap kapag sobrang bilis kasi may Kaja ka na. Mhm. Tapos magkakaroon ka pa ng Matilda and in terms of damage per second or clearing of minion wave, magandang tandem kasi yung dalawa sa may mid. Tapos Yep. yung medyo parang may disarmor pa na effect. So ngayon, maganda ba dito, Ixia? Kasi nabanggit natin kanina, Ixia, parang gusto ni Midnight makita ang Ixia. Kaso may Joy Angela kasi Oo na nga pwede siya pala. i-dive sa likod. At yung fact na wala ka nung parang support na additional, dun sila mahirapan. So, as Wow. expected, Farsa, Oh. RSG, there's a high chance na pwede pa nilang kunin yung Rafaela tapos Bruno or Rafa Kari. Kasi ang gusto mong kasama sana for this Joy is yung follow-up damage. And Rafaela kasi, ito yung anti-Kaja in a way, parang sagot dun sa Kaja para hindi siya makaporma masyado. At the same time, gusto natin ng long range na damage din mula sa RSG. So ano ba yung Bruno or Beatrix actually. Tapos Rafaela para dito kay Light. So yung double support nga talaga na possibility ay hindi pa completely nawawala dito sa picture. Although sobrang aggressive ngayon talaga ng lineup ng Echo. Parang pag na-prolong mo naman at napagbigyan o naalalayan yung mga kasama ay hindi malabong Glue. matagalan nyo. Pero Kaya pala nagban ng marami. Oo. Oh, masakit Glue yun. pala. Oo, masakit yun. Parang natural counter. Na-experience ko yung nagpaparamis kasi ako before. Check ko lang. Tapos, nagulat ako bigla na wala yung glue. Kasi sumama din or parang tumama doon sa mga mini glue. Oo, sa mga gluelets. Pero pwede ka pa mag-load if you're Echo. Hindi nga lang ganun kapasok sa lineup at pwede rin i-dive. Kasi ang gusto mo sana for Echo, Brody o kaya naman is Bruno or Kari para may kasama at kakombo yung Kaja. Oo. Pero the thing is, meron ng glue dun sa kabila. So ano pa ba yung mga natitirang heroes dito in the gold lane na okay lang na may glue? There's the Claude kasi masyadong ang late. 1-1. 1-1. pa din. Oo. Babalikan lang natin guys ha. Playoffs record natin para sa 1-1 is 1-3. Hindi siya 1-1. So ibig sabihin, 4 na beses siya Tama. nagamit. Isang beses pa lang siya nanalo. Una is, ginamit ni Kelra versus RSG din. Yes. Pangalawa is yung ginamit ni Oheb versus Echo. Tapos nakita natin kahapon, ginamit ni Eman, nanalo sila against AP Bren. Medyo ganun ulit yung RSG na kuha nila yung comfort na heroes nila. Gustong-gusto ko yung swing bigla na kinuha nila yung glue Edith on the roamer. Masakit pa rin naman yung Edith Angela combo. Yung clear nun kapag pinagsama mo together, that's still pretty good. And of course, meron kang hard stun. Yung maganda nga lang dito para sa side ng Echo is kayang-kaya nilang sabayan in the late game kung sakali. With this 1-1 tapos meron ka pang Kaja, sure na sure makakalipad itong 1-1 nila. Oh, magiging madali nga ngayon ang buhay ng 1-1. This time around, this is game number 2 para sa RSG and Echo. Magtatapat muli, pero mag-iiba naman ngayon ang takbo ng hero composition this time around para sa side ng RSG. Ano nga ba ang i-expect natin para dito sa ating game number 2? Ang taas, so ang bilis agad ng pwede nating makita ng rotation coming in from Sanji as well as JP or even yung panggugulo at maagang pag-damage nila. Na ngayon pala ay hindi basta-basta rotation lang basta kasi
maagang pa-level 2 yung dalawang mid natin. And clearly lamang na lamang in terms of wave clear pa sa ngayon ang makukuha natin from Echo. So as much as possible, itatry nila na i-establish agad yung kanilang early game presence. Dahil pag nagtuloy-tuloy ito, especially with the 1-1 at nabigyan nila yung espasyo, magiging maganda yung takbo ng laro ito for sure. Nakita natin yung ating emblem build from FWD. Meron bang dito, anything unusual, Wolf? Nothing much. Siguro yung kay Irad na typically Impure Rage yung... Lethal Ignition yung pinipili ng mga Joy ngayon. Naka-Impure Rage siya. Oh. Parang mas uso na yun sa mga teams. And Quantum Charge doon kay Eman. So, Patrix. more on damage, tapos medyo gusto mo rin ng movement speed. So parang medyo gusto mo ngayon na maging mabilis And- yung laban. By the way, itong si Cortese, sa kanya natin nakita na nagka-quantum charge din yung mga Fredrin, if you recall. Ayun This nga time, pala. naka-concussive siya. And siguro, ang idea dito is gusto nila talaga ma-burst ng hero. Ang pinakamabilis na lang sa kanila is JP. Pag may nahatak, meron kang Lethal Ignition, Farsa, tapos meron kang concussive na Fredrin. So, in the early stage, mas damage yung kinaharap ng Echo. Parang more on insurance plan pala. Ang gusto parang para sure na sure, huhulugan mo from time to time. Dito yung mga kailangan mong gawin. So turtle pa rin ang ating possible na unang turtle area or teamfight area for both teams. Level 4 na ngayon dalawang junglers natin at magpipilit na lang muna na mag-clear ng minion wave. So medyo madedelay ng konti si Nats at si Aqua doon sa may top lane para nakaposisyon na. Nakauna talaga ang Echo dito maging sa pagpapa-level 4 pero nakabantay o nakantabay ang Heart Guard. Sino makakakuha ng ating turtle? It's gonna be JP! Siya pa nga makaka-last hit. Primal Wrath kinumit na doon, ninlag. Pero nandoon din yung Appraiser's Wrath at ngayon naman nasusustain ng Echo yung damage na gusto sanang gamitin pambawi ng RSG. Kaso nandoon din si Nats, naghahanap yata ng kanyang magiging bawi. Kaso ngayon siya naman ay binibasic attack lang ng mga players na naghahabol sa kanya. The sustain is there coming in from Aqua, but the curse of the crow, siyang tatapos sa buhay ni Nats. 1.1k gold lead agad ngayon para sa Echo at meron pang 3 kills at samahan mo pa ng turtle objective na si JP yung nakakuha. For some reason, JP ang nakakuha ng turtle. And very commendable din. Nakita natin mula dun sa ibang mga playmakers coming out from Echo. Obviously, Sanford connecting dun sa kanyang penalty zone. 3 assist yan. Sanji naman with the damage na nasa dulo. Parang hindi rin siya nahanap dito ng RSG. Tsaka yung sinabi mo, dulo, parang dulo-dulo na feather airstrike. Sobrang dulo talaga. Yung range, di ba? O, yan o. Oo, binagsak na naman para dito kay Aqua. At so long as na bibigyan nila ng ganitong pressure etong si Aqua as the parang medyo napapag-isa muna sa mid lane na player or support dito ng RSG ay talagang napipigilan nila yung threat ng isang Joy na talagang na-accompany at nakakahanap agad ng mga pwedeng bigyan at saktan sa early stages of the game. Siguro ginamit din ng Echo yung laning advantage nila. Sabihin na nating mas maganda naman yung early game ng RSG with the other lanes, but particularly dun sa may mid lane, kayang ibuli ng isang Farsa at isang Angela, especially at this point na nag-snowball nga itong ating Farsa with the early Clock of Destiny plus the boots. Madaling pumwesto at masakit na agad yung damage. Whereas itong Angela, hindi ganun kabilis mag-clear kumpara sa isang Farsa. So, expect na RSG might just take this lower. Pero ang nahuli dito ay saktong-sakto si Eman tapos hindi pa naikasa yung Heart Guard doon kaya naman hindi na siya mabubuhay pa. Isa na namang malinis na pagkakagank doon ang nakita natin mula sa Echo. Kaya naman mabilis ang transition din sa Turtle na mukhang isi-secure nila by this time kasi si Nats naman minamataan na sila kahit papaano pero makakasingit pa ba siya at makakahanap ng kanyang sasabunutan dahil binurst down na agad siya. Penalty zone ginamit pa para makahabol doon sa kanya and kinakailangan talagang tumakbo papalayo ngayon ng mga players ng RSG. O, nakita natin ngayon yung Echo. Actually, 5 sila during the turtle objective. At nung sakto sinabi ni Wolf na parang pwedeng gawing lower ng Echo, pumunta sila doon sa may bottom lane. Oo. So talagang niliteral na low side of the map ang kanilang magiging play. And look at that, Benny Cutie, makakakuha pa nga ng outer turret energy shield. And malaki to na 2.7k gold lead at this early. Sobrang laki nitong bagay na to. Ito na yung combo. That's a problem with the Joy. Kadya talaga yung counter dyan sa hero na yan. And Echo will try to just farm it up dito sa may bottom lane. Kailangan ng supportahan dito si Eman. Siya na talaga yung win condition in this game. And Aqua, may hirapan na siya. Unfortunately, nawala yung timing bigla ng RSG dun sa early game. And for sure, Echo na yung mas nakakalamang sa ngayon.
hirapan na rin si Irad. Nakita niyo pag pasok niya doon sa may turtle fight, hindi siya agad nakababad. Kumbaga nagpakita lang siya, hello lang siya, umalis agad. Yeah, parang mahirap i-expect na mauuna si Irad ngayon. Probably not unless makita niya na mag-isa si Sanji tapos may mga katabing minion, gano'n. Pero most of the time parang i-expect natin na lang na talagang probably late na lang ang magiging pasok ni Irad if hindi sila makakahanap ng magandang opening to at least nandiyan naman yung damage talaga sa Joy maski umabot pa ng late game. Oo. So kaya niya namang hanapin at damage yung mga crucial heroes mula sa side ng Echo pero ang laking threat nung maririnig mo lang Yung conceal, na no? conceal. Kahit ako pag naririnig ko yung conceal, parang nag-aabang na agad ako ng kakaibang play eh. Yun kasi minsan talaga yung warning shot mo sa kalaban na team. Pero yun ang naging warning shot dahil nasira na nga ng Echo yung Torre doon sa may middle lane. Kanina, game number 1, ang naging strategy or pinakakinailangan gawin ng RSG was tiis Pogi. Ganun ulit ang kailangan gawin ngayong game number 2 at magtitiis din muna si Irad na mag-farm. Kasi most of the time yung Joy magugulat ka na lang, teka lang, nasaan nang galing yung damage ito? Pero ang question dito, gaano katagal mong isusustain yung aggression ngayon na ginagawa ng Echo kung lagi silang dumediretso? Napakahirap doon. Kasi I hope I have an answer. Pero siguro kasi maghintay lang talaga ng items. Most particularly, dito kay Light, yung mga Radiant Armors, perhaps. Looking at Light, ang kanyang item pa lang dito is yung mga Dreadnought. Hindi pa siya nakakabuo din talaga. Unfortunately, meron ng Storm Sight para dito sa ating Joy and of course BOD para kay Eman. Hindi pa sila ganun ka-ready, however. Kailangan pa na talaga maghintay ng mas matagal pa. Ganun ulit para sa RSG. Tiis, Pogi na naman. Kailangan muna nila magsanib-sanib puwersa. Halo siya eh. Parang, okay, ikaw dito sa top lane, tapos pwede kang sumira ng Torre dyan para mag-split push na lang muna. Pero speaking of top lane, may kita natin si Sanford, by the way, na makakasira din ng Torre doon. So, right now, 4.4k gold lead para sa side ng Echo. At sinasamahan ngayon ni Nats and even si Light actually ay nanggaling doon sa may bottom lane. So, kailangan lang din nila mapagmatchag no, na parang anytime ay pamasok dito sila JP. Lalo na. Tapos si Sanji, may kita din natin na baka biglang pwedeng mag-fair airstrike bigla. hindi nagiging kasing laking threat pa yung mga glulets dito, yung mga split-split na nagmumula kay Nats. Parang as of this moment, nararamdaman niya pa masyado din yung damage na nagmumula sa Echo na kahit na naka-split-split na siya ay hindi naman niya natatagal at nabababaran yung mga players ng Echo to actually find one na maihahandog niya, kumbaga, sa RSG. Uy, pwede bigyan. Napakaganda sana nung pang-initiate kaso hindi na siya makaka-initiate kung mahanap siya doon at maliliparan. Wala nang crossbow of Tang ngayon, si Benny Cutie. Pero sapat na yun para magdalawang isip muna ang RSG kung ilalaban pa. Binigyan ng ultimate doon si si Light. The ultimate's committed. Which means na yung Echo, masaya doon sa naging trade na yun. Dahil meron din naman na, okay naman na yung CDR dito ng JP. In fact, ito yung interesting. Naunang magka-Radiant Armor, 3 Radiant Armor yung Echo. Oh! Which now makes it so na yung 4 nilang heroes ay walang damage. Kaya pala, kaya din hindi masyado nag-exert ng effort ang RSG dito na pumasok kasi alam nila, parang prepared na sa atin sa mga magical damage natin. Antayin natin si Eman na magkaroon ng item. So kaya din talagang siyang ginagwardyan ngayon. Isa din sa mga binabantay ngayon is kung sino ba talaga makakakuha dito ng Lord Objective na actually sinisimulan na ng Echo. Pero sobrang sinozone din ng Echo ang paglapit ng RSG. Nandiyan na si Nats pumasok with a split-split. Matoton ng bahagya. Pero si Eman din sa likod hinaharap ni Sanford. Kaso yung mataan muna natin yung paglipad with the crossbow of Tang at yung pagkakasecure ni Carl TZ ng mabilisan doon sa ating Lord. Merong nakapitan dito si Nats. Pero si JP yun. At ngayon, hinintay lang na kumalas at susunod na rin siyang bibigyan. That's 2 members down para sa RSG. Gusto sana nga pumasok pa dito ng RSG pero hindi nakakayanin na kanilang damage. Kaya naman ngayon Echo ay meron pang Lord dito sa may middle lane. Ito na yata ang kanilang Echo Express na inaantay at panibagong milestone na rin. Kaya Bagyong Benny, na-surpass niya na ngayon si Wise and now ranked 4 sa MPL all-time kills leader with 1,097 kills. Pwede pang mag 1,100. Possibly. Pwede. 3 na lang ang inaantay niya dito. Oh no! Oh no! Oh no! Si Sanji ang nag-abang kay Irad. Hindi na kailangan ng Kaja for that one.
At may penalty zone tayo makikita dito sa itaas. Kaso tatlo ang kinakalaban ngayon ni Sanford mag-isa. Split-split, nakapita na rin. At tinatamaan talaga siya ni Eman. Pero parang yung maso masakit pa din. Kinakaya niya pa rin yung sustain. Pero nakakagulat naman. Nung flicker sa may onward. Patapit sa Torre na nakita natin doon. But still, that's 3 members down. Dahil yung bagsak ng Appraiser Strat, hindi na rin biro yung damage na nagmumula ron. Echo Express dahil mabilis din na makakasira ng Torre doon na sa may top lane. Akala natin mapatay dito si Sanford pero baliktad pa ang nangyari. Paanong nakita natin na biglang yung onward lumapit doon malapit sa Torre? O, sumakto onward. Very commendable Sanji. Positioning, yung kanyang timing, yung kanyang aggression, back-to-back games, talagang masasabi nating in the zone na playoff mode. Live action. No. Sanji ang nakita natin mula dito sa Echo. You can also say that to their other members. I think si JP 1-0 and 6 with the Quantum Charge na etong Kaja on point din sa paghanap ng mga members ng RSG. And of course, si Sanford yung kanyang Terisla na underrated din talaga. One of the best Terisla players in this tournament that we have. Nakita niyo naman kung gaano niya minama yung tatlong members ng RSG. Halos mapatay pa niya doon si Eman kahit pa nakasakay na si Nats. O, sabi niya siguro dito, hindi, kaya ko to. Kaya eh. Kaya ko to. Kailangan kong patibayin ang aking sarili. At si Sanji na rin pala ay naka-durance pa yung iisipin mo. So, lalo lang nanenegate or parang Yard. nadidisregard na talaga yung presence Sustain. dito ni Nats na madadala and even yung additional heal na madadala pa rito ni Aqua. Inaakala ko pa na medyo ito yung magiging Angela na masakit sa ulo kasi makunat at masustain na tas naka-Brave Smite pa pero hindi yun ang nagiging kaso for this game dahil sa taas sa halos 10k gold lead na hinahawakan ng Echo kontra sa mga Raiders. Oo nga, no? Tama ka doon, Bri, kasi for Echo, kahit yung level, factor na yun eh. Yung damage output mo kasi, pag may level gap, parang malaki na agad yung magiging difference in yung cooldown. Kaya naman ngayon na Echo, again, na 10k gold lead. Mukhang hindi na rin makakapag-contest dito ang RSG, hindi na makakasilip para mag-contest para dito sa kanilang objective na ginagawa. So isang mabilis para dito sa Echo, securing this Lord. 12 minutes. Ang bilis naman ng nagiging takbo ng laro natin for the second game ng ating best of 5. At hindi na muna talaga lalabas. Ito na yung ultimate tiis, Pogi, because Tiis Pogi the, na. the base, nasa base na lang talaga sila at wala ng outer turrets na natitira. Crucial si Eman dahil siya yung taga-clear ng wave at siya rin yung win condition para sa RSG. Pag nahatak to ni JP with the flicker play, kaya mag-survive to ni JP. Dominant size, tsaka yung radiant armor. The flicker in, kahit actually mabigyan na dito si JP, okay lang pa rin sa kanila. May follow-up pa rin sila. This is gonna be very difficult para sa RSG on this defense. Kailangan talaga nila ditong tulungan at sagipin si Inok Eman na sila. as much as possible. Ginamit na agad, by the way, yung feathered airstrike. Oy! Ayun na. Nakahanap na naman ng isa. Si Irad ang dinala. Pero may penalty zone pa pala tayo kinakailangan ding isipin. Irad makaka-out using the Harridan electrifying beats. Pero may lipad. Crossbow of Tang. Si Benny Cutie na ikasapa. At nung inaakala natin tapos na yung problema, may Lord pa palang nagmamarcha. Feathered airstrike ni Sanji nag-cooldown muli. Irad dito hindi niya mahahanap at mapapatumba yung kinakailangang patumbahin. Light with the onward. Pero makaka-out si Sanji. At nandun yung Bennett's Rage. Pero sasapat ba yung wave clear nga meron ngayon si Eman? Meron pa ring minions na natitira. At Tower tina-target, tina-tower lock na ng Echo as they take game number 2 and get the match point. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Match point para sa Echo. At nakikita natin na ang bilis ng kanilang pinapakitang performance. In a way, ngayon lang ulit tayo nakakita ng very consistent na 10k gold lead. At parang hindi na nila pinaghinga yung side ng RSG dito during that game. On point at playoff mode. Eto na, nagising